Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nakayuko si Madeline habang tahimik na nakaupo sa tabi ni Tristan. Halatang balisa ang binata, hindi maipinta ang mukha sa tindi ng paninibugho at pagkalito. "Now I will let you explain everything, Tristan," mahinahong wika ni Dante. "Ikaw naman ang lalaki, hayaan ka namin magsalita. Ako at ang mommy mo ay makikinig sa lahat ng sasabihin mo." Katabi ni Dante ang kanyang asawa, pareho silang seryoso, mabigat ang mga tingin. Napabuntong hininga si Tristan. Tinapunan niya ng malamig na tingin si Madeline. "I really don't know what to say," mahina niyang bungad. "Gusto ko sanang itanggi na may nangyari sa amin, but I will admit it. Yes, she slept in my bed last night." Gusto niyang itanggi. Gusto niyang baguhin ang nangyari, pero paano? Huling-huli sila ng sariling ina at si Mariska mismo ang nakakita sa kanila. Wala na siyang kawala at maitatago pa. Sa kabila ng katahimikan, sumilay ang isang lihim ng iting tagumpay sa labi ni Madeline. Hindi siya tumingin kahit kanino, pero sa loob-loob niya, siya na ang panalo. Sa huli, siya pa rin ang pipiliin ni Tristan na pakasalan. "Then what is your decision, Tristan?" Seryosong tanong ni Dante. Nabaling ang tingin niya kay Madeline na nanatiling tahimik at hindi umiimik habang nasa tabi ng kanyang anak. Napakibit balikat si Tristan. "Ask her, Dad. Hindi ko na rin alam kung ano pang dapat kong gawin. Siya nang bahalang magdesisyon para sa amin. Wala na akong tutol." Sagot niya na napatingin sa kanyang katabi. "Are you sure, Tristan?" Sabat na tanong ni Lumina, puno ng pag-asa ang tinig. Sa wakas, narinig na rin niya ang gusto niyang marinig mula sa anak. Para sa kanya, si Madeline ang babaeng nararapat kay Tristan. Si Madeline ang dapat itong pakasalan, hindi ang babaeng bayaran na yon. "Bahala na po kayo." Maikling sagot ni Tristan sabay tayo. "Pwede na po ba akong umalis?" Sandali. Pag-uusapan pa natin ang tungkol sa kasal niyo ni Madeline. Mas mabuti sigurong itakda na natin agad ito sa lalong madaling panahon. Pigil ni Lumina sa anak. "Mom," malamig ang boses ni Tristan. "Ibinigay ko na po sa inyo ang lahat ng kontrol. Kung hihingin niyo po ang opinyon ko, baka may masabi pa akong pagsisisihan nating lahat." Tahimik na napalunok si Madeline. Ramdam niya ang galit ng binata, pero pinilit niyang wag magpakita ng kahit anong emosyon. Hindi na mahalaga kung galit si Tristan, ang mahalaga, may kasal siya rito. At yun lang ang goal niya na malapit na niyang makuha. Hinawakan ni Dante sa braso ang asawa, nagpapahiwatig na wag nang sumalungat sa gusto ni Tristan. Napatingin si Lumina sa kanya at tinanguan. Nakuha naman ito ang kanyang ibig sabihin, kaya tumahimik na rin ang kabiyak. "You can go, Tristan. Kami na munang mag-uusap-usap tungkol sa kasal ninyo. Ipapaalam na lang namin sa iyong desisyon," sabi ni Dante. Tahimik ngunit buo ang boses. Tumalikod si Tristan at lumabas sa library habang si Madeline ay nanatiling nakayuko. Ngunit ang iting tagumpay ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Nasa sala si Tristan nang mamataan si Mariska, naglalaro. Napatunghay ang bata sa kanya. "Papa!" Masiglang tawag nito. Tumayo at nagmamadaling nalapitan siya. "Baby girl!" Sambit niya at pinantayan ang anak. "Saan po kayo pupunta? Pwede po ba akong sumama sa inyo?" Tinitigan ni Tristan ang anak. Parang wala siyang maapuhap na kanyang damdamin habang nakatingin sa inosenteng mukha ni Mariska. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng bata at bahagyang initian. "Hindi ka pwedeng sumama kay Papa, pero next time ipapasyal kita." Napasimangot ang bata. "Papa, palagi na lang po kayong next time." Nahimigan ni Tristan ang tampo sa boses ng anak. Napahinga na malalim si Tristan at tumayo na. "Go to your mama." Nahimigan ni Tristan ang tampo sa boses ng anak. "Iyain mo siya, lumabas kayo." Balalas niya na tila nawala ng pasensya kay Mariska. Napahikbi ang bata. Tuluyan na tong umiyak sa harapan niya. Napabuga ng hangin si Tristan, pilit na pinapakalma ang sarili. Pati batang maliit idinadamay niya sa init ng ulo niya. "I'm sorry, baby girl. Promise ni Papa ipapasyal kita, pero hindi pa ngayon." Pinalambing niya ang boses na inalo ang anak at marahang hinagod ang buhok nito. Pupunas-punas ng luha si Mariska na tumanguna sa kanya. "Don't cry na, I have to go," sabi pa niya at nagpaalam. Hinalikan ni Tristan ang anak sa pisngi saka umalis.
You are in big trouble, sabi ni Jax. Inaya niya muna ang kaibigan na magpalamig at kinuwento niya ang lahat ng nangyari. Hindi pa rin niya maproseso sa utak ang mga nangyayari. Ang dami ng gumugulo sa isipan niya. I know. How could I marry Madeline if I'm still married to Catriona? Saglit na natahimik si Jax. Then give her what she wants. Marry her. Sira ka rin ano? Siya naman na may gustong magpakasal sa'yo eh. Umabot na nga sa pikutan at pilitan. Alam ko na magagawan mo yan ng paraan. I'm willing to help you. Tugon ni Jax na kumpiyansang maitutuloy pa rin ang kasal nila ni Madeline kahit na may agam-agam. How about Catriona? She is my wife. At siya lang ang tayong babaeng mahal ko. Tristan, hindi natin alam kung kailan babalik si Catriona sa'yo. Pagbigyan mo na lang muna ang gusto ng pamilya mo na makasal ka kay Madeline. Napakunot ang noo ni Tristan. Hindi niya makuha ang gustong ipahiwatig ni Jax. Akala ko ba kampi ka kay Catriona? Ba't parang nag-iba ng ihip ng hangin? Gusto ko pa rin si Catriona para sa'yo. Kaya nga ituloy mo ng suggestion ko eh. DNA testing mo na at ni Mariska. At tungkol naman sa kapatid mo, sa ginawa niya sa'yo, may kutob ako. May tinatagong agenda ang kasal mo kay Madeline. Napaisip si Tristan. Baka nga tama si Jax. Baka sa pagsunod niya sa payo nito may matuklasan siyang kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Parating wala sa mood si Tristan. Laging salubong ang kilay at palaging nakakunot ang noo tuwing pumapasok sa Lumina Essence. Kalat na rin sa buong kumpanya ang balita tungkol sa nalalapit nilang kasal ni Madeline. Ipinamalita na to ng kanyang ina sa buong Lumina. Hinayaan na lang niya iyon kesa makipagtalo pa. Marigold, what's this? Mali lahat ng report na to. I want you to make it again and pass it to me. Huwag kang titigil hanggat hindi mo to nakukuha ng tama. Bulyaw ni Tristan sa kanyang sekretarya habang nakatayo at madilim ang anyo ng mukha. Nakayuko lang si Marigold habang nakatayo, halatang kinukubli ang takot. Napagbubunto na naman siya ng galit at init ng ulo ni Tristan. Okay po, sir. Mahina niyang sagot, halos hindi makatingin. Nakatiim na inihagis si Tristan ang mga papel. Nagulat si Marigold at napatitig sa mga nagkalat na report sa sahig. Hindi na niya napigilan ang luha. Kung noon masungit na si Tristan, mas tumindi pa ngayon ang ugali nitong walang kasing sama. Naiisip tuloy niyang mag-resign. Pinulot niya ang mga papel. Magre-resign na po ako, sir. Hikbing wika ni Marigold. Go! I don't care. Singhal ni Tristan. Tila isang mabangis na leon na walang sinasanto. Umiiyak siyang tumakbo palabas ng opisina ng kanyang amo. Pumapasok naman sa loob ang mag-inang sina Madeline at Mariska. Lalong nangunot ang noo ni Tristan nang makita ang babaeng pakakasalan. Walang gana siyang napaupo sa kanyang swivel chair. Binalingan ni Madeline ang anak at sinenyasan na pumunta sa room. Agad sumunod si Mariska sa kanya. Tumatakbo ito na pumunta sa room ng ama. Bakit umiiyak si Marigold na lumabas ng opisina mo? Untag niya na naglakad palapit kay Tristan. Hindi sumagot ang binata. Tinapunan ng tingin ang ibang mga dokumento sa ibabaw ng kanyang lamesa. Napabuntong hininga si Madeline. Umupo siya sa upuang nasa harapan ni Tristan. Hindi mo na ako kinakausap, pati ang anak mo hindi mo rin pinapansin. Tristan, malapit ng kasal natin. Makialam ka naman sa pag-aayos ng kasal nating dalawa. Hinanakit niya. Malamig na tumingin si Tristan sa fiancé. Who wants this marriage in the first place? Hinahayaan ko na nga kayong gawin ang gusto ninyo, pero wag mo nga asahan ang partisipasyon ko sa paghahanda ng lintik na kasal na yan. Napatiim na hinampas niya ng malakas ang lamesa. Napapikit sa gulat si Madeline sa malakas sa sigaw ng binata. Nagmulat siya at kita pa niya ang matalim na tingin ni Tristan. Matapang niyang sinalubong ang mga tingin ni Tristan. I'm just here to tell you that tonight is our engagement party. Kahit mamayang gabi makadalo ka, nakakaya naman sa mga bisita kung ako lang mag-isang haharap sa kanila. Hayag niya sa malumanay na tono ng boses. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Marahas na napabuntong hininga. Si Tristan, susubukan kong pumunta, pero hindi ako mangangako. Pwede kang magdahilan kung wala man ako. Doon ka naman magaling, di ba? Sagot niya na may kasamang pang-insulto. Okay, Tristan. Kung ano ang gusto mo, it's okay to me. Sabi ni Madeline na hindi na nga nakipagtalo pa. Hindi na nagsalita pa si Tristan at nagsimula na magtrabaho.
Napatitig si Madeline sa binata. Simula noong pagkatapos ng gabing may nangyari sa kanila, palaging malamig ang trato ni Tristan sa kanya. Iniiwasan din siya nito. Niayaw siyang kausapin kapag nagkakasalubong sila sa mansyon. Hindi na rin to nagagampanan ang kanyang tungkulin bilang ama ni Mariska. Ngayon, magkalapit sila. Abot kamay si Tristan pero tila mas malayong abutin. Tahimik lang si Madeline habang nakaupo sa harap ng mesa ni Tristan. Nangingibabaw sa mukha niya ang hinanakit na pilit niyang kinukuble. Tinitigan niya ito, ang lalaking minsay naging parte ng buhay niya at lalaking minahal pero ngayon parang hindi na siya kilala. Tristan, mahinahon ang boses niya pero ramdam niya ang bigat. Hindi ko na ba may babalik talaga ang tayo sa dati? Yung noong mahal na mahal mo pa ako? Hindi tumitingin si Tristan. Patuloy lang ito sa pagpipirma ng mga dokumento para bang walang naririnig. Napangiti ng mapait si Madeline. Pagkatapos ng lahat, ganito na lang ba talaga ang trato mo sa akin? Tumigil si Tristan, dahan-dahang binitawan ng hawak na ballpen. Tumingin siya, mas malamig pa sa yelo ang mga mata. Wala naman dapat pang pag-usapan, di ba? Napayo ko si Madeline. Hinigpitan niya ang hawak sa bag na nakapatong sa kanyang hita. Akala ko kahit papaano, magiging mabait ka sa akin, lalo na't malapit na ang kasal natin. Mahinang sabi niya. Pero siguro nga ako lang ang umaasa na magiging maayos ang relasyon natin. Hindi siya sinagot ni Tristan. Bumalik to sa ginagawa at tila ba gusto nang tapusin ang usapan. Tahimik na tumayo si Madeline. Hindi na siya nagsalita. Pinuntahan niya si Mariska sa kwarto. Ilang saglit pa, bumalik silang mag-ina sa harapan ni Tristan. Hindi mo ko kailangan mahalin. Pero sana wag mo akong tratuhin parang wala akong kwenta. Mariin niyang sabi, saka tumalikod at lumabas na sila ng opisina. Napaangat ang tingin ni Tristan sa pintuan. Nakalabas na ang mag-ina. Paano niya pipilitin ang puso niyang ibigay ang pagmamahal na gusto ni Madeline? Kung matagal na yung nawala sa puso niya. Napasinghap si Catriona sa nabasa sa kanyang phone. Matagal din siyang hindi nagbukas nito at ngayon isang balita kagad ang sumalubong sa kanya. Tungkol sa kasal ng isang kilalang negosyante. Parang may tumusok sa puso niya na makita ang gwapong larawan ni Tristan. Katabi ang isang babae, si Madeline. Inaasahan na niya na mangyayari ito pero masakit pa rin talaga. Agad na dumaloy ang luha sa kanyang mga mata, luha ng pagdadalamhati, luha ng tahimik na pagkabigo sa unang pag-ibig. Bumuntong hininga siya, mahina pero mabigat. Hinahangad ko na maging masaya kayong dalawa. Mahal na mahal kita, Tristan. Mahina niyang bulong. Halos hindi niya na marinig ang sarili. I miss her, Jax. Anong balita sa private investigator na kinuha ko para hanapin si Catriona? Malungkot na tanong ni Tristan. Marahang umiling si Jax. Wala silang binabalita sa aking progress sa paghahanap nila. Maghintay lang tayo. How long will I wait? Naiinip na ako. Napatingin si Tristan sa kawalan at napainom ng beer sa bote. Pinalis ang mga takas na luha sa mata niya. Why don't you accept that you and Catriona are not meant for each other? Ibaling mo na lang pagtingin mo kay Madeline. Subukan mo lang naman, sabi ni Jax. Ayoko. For me, tanging si Catriona lang ang mahal ko. Wala na ako ibang babaeng mamahalin kundi si Catriona. Tugong hayag ni Tristan. Kakayanin pa niyang maghintay para kay Catriona. Alam niya, babalik to sa piling niya. Umaasa siyang sana'y merong mabuo doon sa isang buwan nilang magkasama. Wala sa sariling napangiti si Tristan nang sumagi sa isip niya ang pagkakaroon nila ng anak ni Catriona. Sinabi niya sa asawa na gusto niyang mabuntis ito. Paano kaya kung nabuntis ko si Catriona? Biglang natanong niya. Napabaling siya kay Jax. Hindi malabong mangyari, di ba? Besides, akong lalaking nakauna sa kanya. Natahimik sa Jax at hindi umimik sa tiduran ng kaibigan. Let's say she's pregnant. What will you do? Hindi mo na itutuloy ang kasal niyo ni Madeline? Pare, kahit anong gawin mo, komplikado pa rin ang sitwasyon. May dalawang babaeng involved at kahit anong gawin mo, may isa kang masasaktan. Litanya niya. Naipark ni Jax ang kotse at nasa tabi niya ang lasing na si Tristan. Nagtaka siya dahil maraming taong naglalakad papunta sa mansyon ng mga Hale. Tristan, it is your engagement party. Nagugulat niyang sabi. Nagangat lang ng ulo si Tristan at tumawa ng mahina.
Bakit hindi mo sinabi? Pinigilan sana kitang uminom. Umiling to sa kanya. No, it's okay. Matino pa naman ako eh. I can manage. Sagot ng laseng na si Tristan na pilit kumakawala sa seatbelt na nakakabit sa katawan niya. Hey, anong it's okay ang pinagsasabi mo? Hindi ka nga makalakad ng tuwid. Pagkatapos saharap ka sa mga bisita mo ng ganyan? Lasing? Lagot na naman ako kay Doña Lumina nito. Walalas na Jax. Sisisihin na naman siya na ina ni Tristan kapag nakita ang ayos nito. Don't worry Jax, sagot kita. Aniya at itinuro pa ang sarili. Natawa na lamang si Jax sa tinura ni Tristan. Bahala ka nga. Wala na rin siyang magagawa. Lumabas ng sasakyan si Jax at umikot sa driver's seat para alalayan si Tristan. Inakay niya ang kaibigan papasok sa loob ng mansyon. Tristan? Tawag na isang babae. Nailingon ni Jax ang tumawag sa kaibigan niya. Minalas pa na si Mrs. Lumina ang unang nakakita sa kanila. What happened to him, Jax? Agad na tanong ng ginang habang nakataas ang kilay. Lasing po, madam, sagot na Jax. Napaawang ang bibig ni Lumina. It is their engagement party. Ano ba naman tong batang to? Nakuha pa talagang mag-inom. Hindi siya makapaniwala sa itsura ng panganay niyang anak. Inangat ni Mrs. Lumina ng bahagya ang laylayan ng suot niyang evening dress at mabilis na lumapit sa anak. Bitawan mo na siya, Jax. Ako na. Pero hindi binitawan ni Jax si Tristan. Kaya ko pa po, madam. Mabigat po siya. Napailing si Lumina. Kaya ganyan yan. Palaging may umaalalay, hindi natututo. Sermon niya. Tahimik lang sa Jax sabang patuloy na inakay si Tristan sa loob ng mansyon. Pasuray-suray ang lakad ng kaibigan, tinamaan talaga ng alak. Pagdating sa living room, sumalampak si Tristan sa sofa at agad ay pinikit ang mga mata. Malumanay, pero may diin ang boses ni Lumina. You better wake up. You are embarrassing yourself. Pati kami ng daddy mo, mapapahiya sa mga bisita ninyo ni Madeline. Hindi kumibo si Tristan. Ang sagot lamang ay mahinang ungol at isang hikab. Napapikit si Lumina at napailing. God, this is a disaster. Tahimik pa rin nakatayo si Jack sa gilid. Hindi niya alam kung dapat pa ba siyang umalis o manatili. Napabaling si Lumina sa assistant ng kanyang anak. Bantayan mo muna, Jack, si Tristan. Tatawagin ko lang si Dante. Nakakahiya talaga itong ginagawa ni Tristan. Madiing sabi niya na pinipigilan na magtaas ng boses. Nagngingit-ngit siya sa sobrang enes sa anak. Paano engagement party kung lasing si Tristan? Masama ang timpla ng mukha ni Madeline habang nasa kwarto silang mag-ina. Bihis na silang dalawa ni Mariska pero ayaw pa niyang bumaba papunta sa venue. Narinig niya mula sa mga katulong na dumating na si Tristan pero lasing ito. Mama, wala pa po si Papa? Inosenteng tanong ni Mariska, naghahanap sa ama. Andito na si Papa mo. Hintay na lang nating tawagin tayo, anak. Malamyos niyang sagot. Tumayo si Madeline at naglakad papunta sa bintana. Tumingin siya sa labas at napansin niya maraming taong naroon. Napabuga siya ng hangin. Malalaki ang hakbang ni Dante palapit sa anak na nakahiga sa sofa. Nakatiim bagang niyang kinawelyuhan si Tristan. Sinisira mo talaga kami sa mga tao. Tristan, wala ka nang ginawang tama sa buhay mo. Galit na wika niya. Sinisira na nila ang buhay niya, pati ang pamilya niya. Napasinghap si Lumina sa ginawa ng asawa habang sa Jax nagulat sa pagkabigla. What's the problem, Dad? Kaswal na tanong ni Tristan. Nananginitian ng ama. Mariing napatiim ang mga labi ni Dante. What's the problem? The problem is you. Palagi kang nagbibigay ng kahihiyan sa pamilyang ito. Marahas na binitawan ni Dante si Tristan at napaupo sa sofa. Hinihingal siya sa sobrang galit sa panganay na anak. I told you already. This marriage was never my choice. Kayo ang may gusto nito. I will let Madeline handle everything but don't expect me to show up in moments like this. Walang takot na sagot ni Tristan sa ama. Lalong nanggalaite sa galit si Dante. Di na siya nakapagpigil, sinuntok niya si Tristan sa mukha dahil sa walang pabalang na sagot sa kanya. Napakalapastangan mo. Pati sa akin wala ka ng galang. Ako na ama mo, Tristan? Hindi ininda ng binata ang malakas na suntok ng kanyang ama. Dahan-dahang pinunasan ni Tristan
ang gilid ng kanyang bibig habang nakangiti pa rin. Isang suntok lang, Dad? I thought you'd do better than that. Sarkastikong tugon niya. Tila nawala ang kanyang kalasingan. Tristan, tama na! Singit ni Lumina. Mabilis na lumapit sa mag-ama. Baka kung ano pa ang mangyari sa inyong mag-ama. Ngunit hindi pa rin natinag si Dante. Nilapitan niyang muli si Tristan at mariing napatitig sa anak. Kung hindi lamang dahil kay Madeline, matagal na kitang itinakwil. Then do it. Malamig na sagot ni Tristan. Tinakwil mo na ako noon. You've been doing that anyway. Tahimik ang paligid. Ni si Jack sa hindi na makakilos. Damang-dama ang bigat ng hangin sa loob ng mansyon. Nagawa na siyang itakwil ang sarili niyang magulang nang lumabas ang eskandalo sa kanila ni Catriona. Hindi na siya natatakot na mawalan dahil parang wala na rin natitira pa sa buhay niya. Lahat ay sira na. Lumapit si Lumina kay Dante at hinawakan to sa braso. Please, enough. This is not the time to argue with him. May mga bisitang naghihintay sa atin sa labas, kina Madeline at Tristan. Sinunod ni Dante ang asawa. Inayos ng sarili at lumingon kay Jax. Dalhin mo na siya sa kwarto. Kung ayaw niyang bumangon, buhatin mo. Tumango si Jax. Agad niyang nilapitan si Tristan para alalayan, pero nagulat siya nang tumayo ang binata mag-isa. Wag na, kaya ko pa. Hindi pa ako ganun kalasing. Mariing tanggi ni Tristan. Diretso siyang naglakad paakit ng hagdan. Walang pakialam kahit sumusuray-suray. Hindi niya na nilingon pa ang kahit sino sa sala. Kahit si Jax. Nakatanaw ang mag-asawa sa anak nila na umaakit sa hagdan. Magpapaalam na po ako sa inyo, Mr. and Mrs. Hale. Biglang sambit na Jack sa mag-asawa. Tumango lamang si Dante. Hindi pa rin nawawala ang init ng ulo niya dahil sa anak. Ano bang gagawin natin dyan kay Tristan? Puro sakit lang ng ulo ang dala. Nasambit ni Luna na hindi pinansin si Jax. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay ang party na inihanda para sa nalalapit na kasal ni na Tristan at Madeline. Tumalikod si Jax, nakapamulsa. Hindi naman siya mapapansin ng mga mayayaman, lalo na ng pamilya ni Tristan. Nakakaawa ang mga kaibigan niya na dinidiktahan sa lahat ng bagay at hindi importante ang sariling desisyon sa buhay. Napapailing na lamang siya habang naglalakad palabas sa mansyon. Paano na yan? Mukhang wala tayong aasahan kay Tristan. Untag pa ni Lumina. Tawagan mo si Darius. Pupuntahin mo siya ngayon dito? Sagot ni Dante. Napamaang si Lumina. Ha? Bakit? Siya na muna ang proxy sa kapatid niya. Tiyak naman na sa kasal hindi na magrereklamo pa si Tristan. Si Darius ang papalit muna kay Tristan sa engagement party? Nagtatakang tanong ni Lumina. Magkasing katawan sila at taas. Ipagpalagay natin na parang talayang tatay yung escorts ni Madeline. Wala na tayong ibang choice, Lumina. Magdadahilan na lang tayo kapag hinanap ng mga bisita si Tristan. Pero tuloy na tuloy ang engagement party ngayong gabi. May dieng sabi ni Dante. Nakasimangot si Madeline. Si Darius ang kanyang kasakasama sa pag-estima ng mga bisita. Wala siyang mapagpipilian dahil nasa kwarto si Tristan at ayaw umattend na engagement party na inorganisa ng mag-asawang Hale. Smile, Madeline. Nakakawalang gana ka namang kasama. Reklamo ni Darius. Nakaangkla ang kamay ng dalaga sa braso niya. Masamang tinapunan ng tingin ni Madeline ang binata. Sino bang matutuwa kung ikaw ang katabi ko? Dapat si Tristan ang nandito? Mahinang sagot niya sa binata. Nilapit ni Darius ang mukha sa dalaga. You don't have a choice but to stay with me the whole night, baby. Remember, you owe me for showing up at this party. Napairap si Madeline. Kahit labag sa kanyang kalooban, mapipilitan talaga siyang sumunod. May lumapit na bisita sa kanila. Pekeng ngumiti si Madeline habang nakipagkamay si Darius sa lalaking bisita. Congratulations, Madeline. Kayo rin pala ni Tristan ang magkakatuluyan. Nagkaanak pa kayong dalawa. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano? Bulalas ng babaeng bisita. Thank you. Yeah, life is unpredictable. Sagot ni Madeline habang pilit pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. Nang makaalis na ang dalawang bisita mula sa harapan nila, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. You are a good actress. Napakagaling mong umarte, alam mo ba yon? Ang aasar na sabi ni Darius.
Pinalo siya ni Madeline ng mahina sa balikat. Maana lang ako sa'yo. You are the best actor. Natatawang bulalas niya. Pinipigilan nilang dalawa ang matawa ng malakas. Yes, bagay tayo dahil pareho tayong manluloko, sabi ni Darius. Tahimik ang buong silid. Tanging ilaw mula sa lampshade ang nagbibigay ng mahina at mainit na liwanag. Nakaupo si Tristan sa gilid ng kama. Suot pa rin ang gusot na long sleeves. Hawak ang basong may kalahating alak. Putok labi at may pasa sa gilid nito pero hindi siya dalawin ng antok. Dahan-dahan niyang binuksan ang cellphone. Nasa screen ang litrato ni Darius at Catriona. Halos nakayakap ang kapatid sa babaeng mahal niya. Saglit siyang natigilan, napatulala. Gusto niyang magalit pero hindi niya magawa. Ginawa mo to, Catriona? Mahinang bulong niya. Halos hindi niya na marinig ang sariling boses. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang siya ang unang lalaki sa buhay nito. Ang alam niya, totoo ang lahat ng mga naganap sa kanila sa loob ng kanyang rest house. Na totoong minahal siya ni Catriona. Pinatay niya ang screen. Marahang inilapag ang cellphone sa mesa. Walang tanong, walang paliwanag, walang sagot. Tahimik niyang ibinaba ang baso sa sahig at sinandal ang likod sa malamig na pader. Dapat hindi na kita binahal, bulong niya. Halos sinlamig ng salitang hindi niya na kayang bawiin. Pumikit siya, pinilit na makatulog. Baka sakaling sa panaginip nandun pa rin si Catriona at hindi pa siya iiwan. Nakatayo na nakasilip si Catriona sa labas ng pintuan habang pinapanood ang kasal ni Tristan at Madeline. Panay ang turo ng mga luha niya. Nasa likuran niya sina Amethyst at Jax. Catriona, halika na. Baka may makakita pa sa atin dito. Aya ni Amethyst na nagpalingalinga sa paligid at inabot ang panyo sa kaibigan. Oo, pero sa isang sulyap. Tugon ni Catriona na hindi na rin mapigilan ang mga luha sa pagpatak. Let's go, Catriona. Hindi ka nila dapat makita dito. Alam mong napakadelikado na sitwasyon mo. Pinayagan kita na makita ang kasal nila. Huwag mo nang pasakitan ang sarili mo. Ayoko lang na magtagal tayo dahil baka may mga matang nagmamatsyag dito. Mahirap na, sabi naman ni Jax na todo paalala pa kay Catriona. Marahang tumango si Catriona. Napahawak siya sa kanyang tiyan, saka dahan-dahang tumalikod. Alam ni na Amethyst at Jax kung nasan silang magkakapatid. Hiniling niya mismo sa dalawa na itago yon kay Tristan. Alam din nilang nagdadalang tao siya at si Tristan ang ama. Nagpapasalamat naman siya na kahit na malapit na kaibigan ni Tristan sa Jax ay tinupad nito ang kanyang kahilingan na itago ang sekreto niya. Pati na ang pagpunta at makitang kasal ng lalaking pinakamamahal. You may now kiss the bride, saad ni Father kay Tristan. Abot sa mata ang ngiti ni Madeline nang umarap kay Tristan. Ramdam na ramdam niya ang pagiging malamig ng asawa pero hindi niya iyon pinansin. Ang mahalaga, kasal na sila ngayon. Walang ekspresyon ang mukha ni Tristan na tumingin kay Madeline. Sa mata ng ibang tao, magulang at kapatid niya, kasal sila ni Madeline. Pero ang totoo, asawa pa rin niya si Catriona. Inilapit niya dahan-dahan ang mukha sa mukha ni Madeline at hinalikan ito ng mabilis sa labi. Sa kapeking ngumiti na humarap sa mga tao. Nagpalakpakan ang lahat ng saksi sa kasal ni Tristan at ni Madeline. Pero si Madeline ay nakatulala pa rin sa bilis ng halik na ginawad ng asawa. Nakaalis na si Catriona sa simbahan. Nagpaiwan sa Jax dahil tiyak hahanapin to ni Tristan. Okay ka lang ba? Tanong ng nag-aalalang si Amethyst. Nasa bahay niya pinatuloy si Catriona. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na okay lang ako, sagot niya. Masakit din pala. Parang dinudurog ang puso ko habang nakikita ko siyang ibang babaeng pinapakasalan. Dapat ako yun. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Parang hinahati ang puso niya sa sobrang sakit. Eh kasi naman, ikaw. Sinasabihan ka na ni Jax na magpakita ka at umuwi, ayaw mo. Tapos panonoorin mo pang kasal nila. Sobrang torture yon at ang tibay mo, ha? Alanganin ng umiti si Catriona. Sobrang hirap lumulon habang nakikita niya si Tristan na nangangako sa harap ng altar. Pero pilit niyang nilalabanan ng sakit.
Natatakot ako sa maaaring gawin sa anak ko. Hindi na ako mag-isa lang. Dalawa na kaming masasaktan nila. Paano kung may gawin si Darius? Ikukulong ako ng mommy ni Tristan kapag hindi ako tumupad sa usapan namin. Paliwanag na sagot ni Catriona. Malalim na napabuntong hininga si Amethyst. May point ka naman. Kaligtasan ng anak mo ang dapat na inuuna mo. O anong plano mo pagkatapos nito? Babalik ako sa Taiwan. Nagpapagaling pa si Celestine? Ayaw mo ba dito? Tanong ni Amethyst. Malamlam ang mga mata na tumingin si Catriona sa kaibigan. Gusto, babalik ako. Bagong Catriona na. Sumilay ang ngiti niya sa labi. Hindi nga lang umabot sa mata. Ngumiti rin si Amethyst na naluluha ang mga mata. Niyakap niya ang kaibigan. Nang bumitaw sila sa isa't isa, sabay nilang pinunasan ang mga luha nila. Ikaw ha? Hindi mo sinabi sa akin na close na kayo ni Jax. Ano meron sa inyong dalawa? Tuksong tanong ni Catriona. Pilit niyang pinapasigla ang tono ng boses. Wala, sagot ni Amethyst na napaiwas ng tingin. Friends lang kaming dalawa. Alam mo naman yun, suplado. Kaya wala sigurong jowa. Same naman kayong mga walang jowa. Malay mo kayo pala. Okay naman sa Jax, gwapo at mukhang seryoso. Iniiba mong usapan, Catriona. Huwag mong ibaling sa akin ang topic natin. Pag-iwas ni Amethyst. May nanunuksong mga tingin naman si Catriona sa kaibigan. Mga ilang araw ka pa ditong magstay para masabihan ko sa Jax? Tanong pa niya. Bukas, aalis din ako kaagad. Si Ate May lang kasama niya doon. Tumango-tango din si Amethyst. Kung yan ang pasya mo, wala akong magagawa. Basta iingatan mong baby mo at tawag ka lang sa akin sa pagbabalik nyo. Ako ang susundo sa inyo sa airport. Siyempre dapat nandun ako kapag nanganak ka na, sabi niya. Ikaw pa ba? Mawawala? Aniya, na nakangiti na rin. Mababago na rin ang buhay niya at ipagpapatuloy ito, kasama ng magiging anak nila ni Tristan. Pagkatapos ng reception, dumiretso na ang bagong kasal sa hotel. Walang kibo si Tristan na pumasok sa loob ng suite habang si Madeline ay nakatingin lamang sa asawa. Hinubad ni Tristan ang kanyang coat at inilapag lamang sa sofa. Itinupi ang long sleeve hanggang sa siko. Pinapanood lamang ni Madeline ang bawat galaw ng asawa. Aalis ka? Lakas loob na tanong ni Madeline. Hindi sumagot si Tristan pero tinanguan niya ito. Honeymoon night natin, bakit ka aalis? Tanong pa niya na tila hirap siyang magsalita. Walang honeymoon na magaganap, Madeline. Alam mo sa sarili mo kung bakit. Mag-asawa lamang tayo dahil sa parents ko. Para sa akin, hindi kita asawa. Madiing saad ni Tristan. Malalaki ang hakbang na lumabas sa suite, iniwan ang dalaga sa loob. Natigilan si Madeline, pilit tinatagan ang loob na hindi tumulo ang luha. Nakuha na niya ang gusto niya. Nasa kanya na si Tristan, hindi siya dapat sumuko. Gagawin niyang lahat para manumbalik ang dating damdamin ni Tristan sa kanya.